Magpo sa ating lahat at morning devotion po ulit. Umaga po sa ating lahat. Morning devotion ko po. Babasahin ko po siya sa aklat ng Santiago James sa Tagalog po. Aking babasahin for morning devotions ay ang pamagat niya ay ang pananampalataya at gawa. So, bago ang lahat, Lord, thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, sa araw na ito. At thank you, Lord, po sa buhay. At thank you, Lord, po sa aking buhay ng aking mga employers. At sa mga magkikinig, sa aking mga pamilya sa Pilipinas. Sa mga manunood, naway itutumi mo itong aking ibabahagi sa lahat po ng makakapanood, Lord. In Jesus' name I pray, Amen. Sa Tagalog is Domingo Pascua. Alam niyo po, bago po ang lahat, ako po ay nagpapasalamat sa buhay na binigay ni Lord sa atin. Yung buhay niya, nalay niya po sa atin, hindi po ba? So, ang pananampalataya at gawa. Ang babasahin ko po sa Santiago chapter 2 verse 14 hanggang 26. Pananampalataya at gawa. Ano ang pakinabang, mga kapatid, kung sinasabi ng sinuman na siya ay may pananampalataya ngunit wala namang gawa? Maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog, subalit hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan, anong pakinabang niyon? Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito'y walang mga gawa, ay patay. At subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sino mang sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo nga naman ay sumasampalataya at nanginginig pa. Subalit nais mo bang malaman o
o taong hangal na ang pananampalataya ay walang mga gawa ay baog? Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap na pamamagitan ng mga gawa ng kanyang hinandog si Isaac sa kanyang anak na sa ibabaw ng dambana? Nakita mo na ang pananampalataya ay gumagawa kalakip ng kanyang mga gawa, at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya't natupad ang kasulatan na nagsasabing si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at iyo'y ibinigay sa kanyang nakatwiran, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakita ninyo na ang tao'y inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Gayon din, hindi ba't si Rahab na masamang babae ay inaring ganap na pamamagitan ng mga gawa ng tanggapin niya ang mga sugo at pinalabas sila sa ibang daan, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya ng walang mga gawa ay patay. Ayan. So, ang Biblia na po ang nagsasabi na ang pananampalataya ay dapat may kalakip na gawa. Totoo po yun. Ito ano ang pakinabang ng mga kapatid kung sinasabi ng sinuman na siya ay pananampalataya ngunit wala namang gawa? Maraming nagsisimba pero ngawa lang ng ngawa, pero hindi gawa. Example, pagka-tithe sa offering, nasa CR yan. Maliligtas ba ang kanyang pananampalataya? Yan, ikaw lang kapatid kung alam mo na estado mo, kung ano estado mo sa spiritual. Kung ang isang kapatid na lalaki at babae ng muhay ng hubad at kinukulang ng pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo'y magsabi sa kanila, humayo kayong payapa at magpainit kayo at magpakabusog, subalit hindi naman ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng kanyang katawan, anong pakinabang niyon? Kahit ang pananampalataya na nag-iisa kung ito'y walang gawa ay mga patay. So, ganito lang yun eh. Kahit simba tayo po ng simba, alam natin ang salita ng Panginoon, kung wala po talagang kalakip na gawa is patay. Yan. Yun po ang katotohanan. Masakit pong pakinggan, pero yun po ang katotohanan. Pero alam niyo po kapatid, pagka natutunan niyo po talaga ang salita ng Panginoon, walang imposible. Dahil ako dati rin, wala sa Ilocano eh, awan biyangko, ganun. Pero wala kang pakialam. But kung ikaw isang taong mananampalataya, talaga nakikita, unang-una yun eh, love, giving, respect, yung respect, yung mapagbigay, yung may kusa, yung talagang concern, hindi lang sa ikaw lang ang laging kino-concern. Alam niyo po minsan sa aking journey sa pananampalataya, ang dami kong na-meet na magaling, talagang humahanga din ako minsan sa mga nagsasalita. Pero nakikita ko sa gawa, wala. Lagi na lang puna. Madalas nga yung kung sino yung puna ng puna ng puna, yun po yung walang nagawa. May nagawa po siguro sa sarili lang. Pero pagdating sa kapitbahay, sa nangailangan, ganito siya. Yan, parang si Duterte. Parang si Duterte nyo. Kita nyo si Duterte nyo nasa wahig. Nasa hig. Sayang siya, no? Magaling lang sa bunganga, pero wala sa gawa. Ngawa na ngawa. So, pagpatuloy po natin, ha? Subalit may magsasabing ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa. Ayan, marami po yan. Ikaw lang din po kapatid ang makakapag isip-isip, analyze kung ano na talaga ang estado mo.
Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya, walang gawa, at ipapakita ko sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Yan. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya, nanginginig pa. So, ay, halita na yan. Pagka ang spirit of the devils is na sa isang tao, mas lumilitaw sa kanya yung salitang masasama. Yan. Minsan na kagaya ng ating nangyayari sa ating bansa, sa Pilipinas, ang kawawang Pilipinas, but God, by God's power, alam niyo po, uulan din yan. Si Lord po ang si Lord po ang director sa ang mga nagagawa sa ating buhay. Tayo lang po yung mga roles. Kung ikay binigyan ng roles na masama, ay nako po, imperno na yan. Pero alam mo kapatid, mababago yan. Ikaw lang din po ang makakapag bago kung ano yung sitwasyon mo sa spiritual. Yan. Sumampalataya ka na ng Diyos na isa, mabuti yun. Ginagawa nga ng mga demonyo man at sumasampalataya at nanginginig pa. Yan. Subalit, nais mo bang malaman o taong hangal na ang pananampalatayang walang mga gawa ay baog? Yan, baog. Yung baga, dami mong pera, di ka naman tumutulong. Dami mong pera, di ka naman magbigay. Dami mong pera, damot ka, ang tawag doon, baog sa'yo. Yan. Sabi ko po ito kasi totoo. Alam niyo po, pera, hindi po masama ang magtabi lalo na pinagpaguran mo rin. Pero kung ikay talagang totoong Kristiyano, dapat namamahagi ka, hindi kayong ang sakit mong ayaw mong hugutin yung kahit man lang piso. Ay naku po. Alam mo, ang buhay po natin walang bayad. Kaya yun po dapat natin ang ating laging tatandaan. Tayo po'y nabuhay ng walang bayad, walang hininga, ng araw-araw. Libre, saan ka pa? Diba? Kung magbigay ka lang naman din ng lalo na po sa nangailangan. Pero ang nangailangan po dapat identity yan. Yung mga bata, matanda, disabled, yung talagang wala nang kayang magtrabaho, yun po ang dapat talagang tinutulungan. Ha? Yan. Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa ng kanyang ihahandog si Isaac sa kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Kita nyo, si Isaac po ang talagang perfect example din po na inilaan niya ang kanyang anak sa paglilingkod sa Panginoon. Nakikita mo ba na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pananampalataya ay maging ganap sa pamamagitan ng mga gawa? Kaya't natupad ang kasulatan, nagsasabi si Abraham, ang sumasampalataya sa Diyos at sa iyo ibinilang sa kanya ang katwiran at siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Ayan. Dapat po maging kaibigan din po tayo talaga sa Panginoon sa henerasyon po natin. Ipagpapatuloy po natin kung ano po yung talagang adhikain ng ating Panginoon. Nakikita ninyo na ang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Yan. Kailangan po talaga gawa at pananampalataya. Gayon din, hindi ba't si Rahab na masamang babae ay inaring ganap na ang pamamagitan ng mga gawa nang tanggapin niya ang mga sugo at ipinalabas sila sa taan, sapagkat kung paano ang katawan ng walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalatayang walang mga gawa. So, ganun po guys. Kailangan pagka mahal po natin ang ating Panginoong Hesus, unahin po nating use ourselves sa unahin po natin sa ating mga sarili muna. Yung unang-una po, talagang mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon dahil ito po yung talagang nagbibigay vitamin sa ating spiritual sa pang-araw-araw. So, kagaya ko pong OFW, unahin niyo po lagi po ang Panginoon. Alam niyo, God first na sinasabi po natin, hindi po lagi yung nagsisimba ka, yung lahat na lang na ministry sa'yo. Alam niyo po, ang tinatawag na God first,
at nasa puso natin lagi ang salita ng Panginoon. At ito ay makita po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hanggang dito na lamang po at have a nice day. Bye-bye!